Ang pagpapatuloy. Mula sa taas ng nakakatakot na itsura ng tulay na ito ay makikitang sa ibaba naman nito ay ang mga nakakatakot at napakaraming humanoid demon na gustong dumugan ang ating bida, ngunit sa kabilang banda naman ay merong gustong kumuha ng atensyon ng mga ito na nagdudulot ng pagsabog at pagkamatay ng mga ito. Makikita nga na nagtalsikin ang mga katawang nagkakadurog-durog dahil sa pagsabog. Alerto naman ang ating bida habang papalapit nga itong individual sa kanya. Habang maririnig ang patuloy na pagkadurog ng mga humanoid demon ay mababaka sa mata ng ating bida ang pagod dulot ng pagtanggi nitong mamatay. Bukod roon ay hindi nito inaalis ang tingin sa individual na makikita nating dahan-daang naglalakad papalapit sa kanya habang pinapaslang ang mga humanoid demon. Nakasuot ito ng boots at nakasukbit ng espada na tunay na kapaki-pakinabang na parang naghanda sa kasalukuyang nangyayari. At pinakita na nga ang buong tindig ng individual na sinasabing bida sa TWSA na kwentong kasalukuyang kinakaharap ng mundo. Masasabi nga na napakaangas nito na makikitang may mga dugo ang kamay kaya pwede rin nating sabihin na binibigwasan lamang nito ang mga humanoid demon at nawawasak na ang mga ito kaya talagang walang duda na napakalakas nito. Pinakita na nga rin ang napakaangas na mukha nito na parang nag-invest ng malaki para maabot ang itsurang umiilaw na mga mata at umuusok na paghinga dulot ng lakas na meron ito. Sa paglalakad nito ng walang hinto ay sa wakas ay nasa harapan na ito ng ating bida at walang dalawang isip at nagtanong agad ang individual kung sino daw itong ating bida. Nang makita naman iyon ng ating bida ay ginamit agad nito ang character profile ability. Nang makumpirma ang character profile ay nanlungo ito at nasabing wala daw itong tsansang manalo sa lalaking nasa harapan nito. Tinabi naman ng system ng ating bida na napakarami daw information ang ginamitan kaya sinamari na lang ito. At mula doon ay pinakita na ang profile. Pangalan, Jung Yokyu. Attribute, the regressor na nasa pangatlong Reg Race. Isa itong rare mythical at pro gamer. Nang mabigo nga ang ating bida na sagutin ang tanong nitong si Jung Yok ay napakabilis nitong hinablot ang leeg ng ating bida. Sa sobrang bilis nga ay wala man lang nagawa roon si Dokja para hindi iyon mangyari sa kanya. Pagkahawak nga sa leeg nito sa ating bida ay dam-erecho ito sa gilid ng tulay at habang hawak sa leeg ay banitin siya doon gamit lamang isang kamay. Habang sobrang init nga ang tagpo mula sa dalawang ito ay nagtanong ulit itong si Jung Yok kung bakit daw hanggang ngayon ay buhay pa itong ating bida. Hindi na naman nga iyon nasagot ng ating bida bagkos ay naiisip nito na ang lalaki daw na sumasakal sa kanya ay ang nabubuhay na patunay sa paggawa ng unang paraan para mabuhay sa oras ng apocalypse. Ito raw ang taong magsisimula ng trahedya at maghahatid sa mundo sa kaguluhan. Sa kabilang dako naman ay makikita natin itong si Yeon Song Lee na parang may gustong makita sa malayo. Ngunit tinihil naman niya iyon agad at nasabing wala daw nangyayari, wala daw itong makita at nasabi pa na sa tingin daw niya ay may barrier kung saan naputol ang tulay kagaya ng nasa subway. Pinakita naman si Sangga na alalang-alala kay Dokja na nabanggit pa nga ang ngalan nito. Pagkatapos noon ay bumalik ulit ang eksena sa ating bida na base sa nakikita natin ay talagang masama ang kinalalagyan nito. Sa puntong ito ay tinanong ni Jung Yok ang pangalan ng ating bida. Tinagot naman iyon ng ating bida ng Dokja habang may kaunting pagkamangha sa pag-akto nito bilang protagonist. Tinagot iyon ni Jung Yok na kakaiba daw ang pangalan nito at sinagot naman agad iyon ni Dokja na naiintindihan daw niya ito ng sobra. Dahil nga nasabi sa nakaraang episode na ang ibig sabihin ng pangalang Dokja ay nag-iisang anak, na nagpapalito sa iba, kung pangalan ba talaga iyon o gusto lang ipaalam ng may-ari ng pangalan na nag-iisa siyang anak. Pagkasagot nga ni Dokja ng ganun ay, pinigwasan na nga agad ni Jung Yok itong si Dokja sa sikmura nito. Sa sobrang lakas ng ginawang iyon ni Jung Yok ay kitang-kita ang impact sa kanyang likuran, napaduwal na din ito kasabay ang pagkakabitaw sa kutsilyo na hawak nito. Habang makikitang muntik nang mawala ng malay si Dokja ay pinuri siya ni Jung Yok sa pagkakaroon ng matibay na pangangatawan. Pagkatapos ng nakamamatay na suntok na iyon ni Jung Yok ay nakumpirma nito na itong si Dokja natutunan na kung paano gamitin ang coins. Sumang-ayon naman doon si Dokja at sinabing ganun din daw ito sa kanya. At biglang binigwasan na naman siya nito. Napamura na lang ang ating bida at napatanong sa sarili na bakit daw napakalakas na agad ng lalaking nasa harapan gayong parehas lang sila na nakaklear pa lang ng isang senaryo. Dagdag pa nito na halimaw daw itong lalaki. Sa desperadong pagtatanong mula kay Jung Yok ay sinabi nitong wag na daw magsayang pa ng hininga ang ating bida at sagutin na lamang agad ang kanyang katanungan. At mula sa desperadong tanong na iyon ay nasabi ng ating bida sa kanyang isip na ang lagay daw niya ay lubhang masama dahil hindi niya inaasahan ang kasalukuyang nangyayari ay mangyayari. Naalala pa nito na sa unang chapter daw ay si Jung Yok ang pinakadelikadong karakter sa mundo ng TWSA.
Nawala ang pagiging isang ganap na tao nito pagkatapos nitong meregress sa pangatlong pagkakataon. Dagdag pa ng ating bida na ang Jungyok daw sa kasalukuyan ay hindi na nagdadalawang isip na gawin ang kinakailangan makuha lamang ang nais nito. Ngunit ang ating bida ay parang ayaw magpatinag sa pangha-ares ni Jungyok na nasabi pa nitong igalang daw siya nito. Tinagot naman agad iyon ni Jungyok na bakit naman daw niya iyon gagawin kasunod ng kama o na sa sobrang lakas ay humihiwa pa ng hangin na patungo na naman sa kanyang sikmura. Kahuling suntok na iyon ni Jungyok ay makikitang hindi iyon direktang tumama sa sikmura ni Dokja dahil sinangga niya ang unang impact ng kanyang dalawang kamay, at habang makikitang umuusok pa ang salpukan ng kanilang mga kamay ay sa pagkakitang ito ni Jungyok ay nanlaki ang mga mata nito na parang bahagyang nagulat. At sinabi na nga ni Dokja na pasensya na daw ngunit mas bata daw ito sa kanya na tinawag pa nitong pro gamer Jungyok Yu. Kaya naman ay dapat daw itong si Jungyok ang magpakita ng paggalang dito, pagkatapos ay ngumisi ito na parang nagugustuhan ang pag-challenge nito sa napakalakas na si Jungyok Yu. Si Jungyok naman ay habang nakatitig sa kanya ay tumunog ang system ng ating bida at sinabing si Jungyok daw ay nagsimula ng maghinala sa kanya. Nagtanong naman doon agad si Jungyok sa ating bida kung kilala ba daw siya nito. Sumang-ayon naman doon ang ating bida sapagkat nagtatrabaho daw ito sa game company. Sa pagpapatuloy ng ating bida ay nasasabi nito sa kanyang isip na ang rason daw niyang iyon ay hindi totoo. Dahil ang Jungyok Yu na nasa kanyang harapan ay isang gawa-gawa lamang na karakter para sa kanya na sa TWSA lamang makikilala hanggang ngayon. At sa pagpapatuloy ng kanyang sinasabi sa kausap ay nasabi nitong sikat daw ito at isa siya sa tagahanga nito. Sa pagpapatuloy ng sinasabi ng ating bida sa kanyang isip, ang kasikatan daw ng lalaking ito ay isa lamang setting sa novel. Tinabi pa nito na sa pagsabi daw nitong fan siya nito ay hindi kasinungalingan dahil ang totoo ay gusto niya ito, ganun din ay ayaw niya dito, galit siya dito ngunit sinusuportahan pa rin. Dagdag pa ng ating bida na sa mahigit 3,000 episode daw na journey ng lalaking ito ay siya ang nakasubaybay dito at nakakaintindi sa mga pinagdaanan nito. Sa pagpapatuloy ng usapan ng dalawa, ang pagsabi ng ating bida na fan siya nito ay sinagot naman iyon ni Jungyok na matagal na daw niya iyong hindi naririnig at sinabing pinapatawad na daw niya ang ating bida sa pagiging bastos nito pero wala daw magbabago sa kasalukuyan. Tinagot naman iyon ng ating bida na alam niya iyon at sinabi ni Jungyok na meron lamang daw siyang isang katanungan dito. Yun ay kung paano ito nakaligtas sa loob ng tren. Nakutubo naman ang tanong na iyon ng ating bida na nasabi sa nagtanong na kung sasabihin ba daw niya ay hahayaan siya nito na mabuhay. Tumagot naman itong si Jungyok na nakadepende daw iyon sa kanyang sagot. Sa isip-isip naman ng ating bida ay kasinungalingan ang sagot na iyon sa kanya dahil hindi daw siya magbabasa lamang ng TWSA para sa wala. At habang natatawa ay iniisip nito na kung ano ba daw dapat ang sabihin niya para buhayin siya ng walang hiyang regressor na ito. Sa kalaliman ng pag-iisip ni Dokja ay nagkaroon ito ng notif na sinasabing ang pagkakaintindi daw niya kay Jungyok ay tumaas at tumaas pa. Kasunod noon ang notif na nga na nagsasabing ang kanyang personal skill na Omniscient Reader's Viewpoint ay umangat na sa pangalawang antas at humiling na i-activate ito. Pinahintulutan naman iyon ni Dokja at pagkatapos noon ay tumambad sa kanya ang mga kasalukuyang iniisip ni Jungyok. Nanlaki naman ang mga mata ng ating bida sa nangyaring iyon at hindi makapaniwala. Base sa iniisip ni Jungyok, dapat daw ay maliban sa kanya, si Yeonsong Lee at si Namuon Kim lamang ang makakaligtas, pero namatay si Namuon at may ibang tao na nabuhay. Grabe nga ang pagtataka ni Jungyok na talagang gustong malaman kung sino ang taong nasa harapan niya at paano ito nabuhay. Dagdag pa nito na kailangan daw niya ng impormasyon at kung mapatunayan niya na magiging hadlang ang ating bida sa kanya ay papatayin niya ito. Napangiti na lang ang ating bida sa mga kagaguhang pinag-iisip nitong si Jungyok laban sa kanya. At habang pinapakita ang oras na 5 minutong nalalabi bago matapos ang sub-scenario ay ang gagong Dokaibi naman ay chill na chill habang pinapanood ang paghihirap ng ating bida. Pagkatapos noon ay sinabi na nito ang dahilan kung paano siya nabuhay sa unang senaryo. Hindi naman makapaniwala sa narinig itong si Jungyok Yu na makikitang nanlaki na ang mga mata. Dagdag pa ng ating bida na, swerte lamang daw siya sa pagkakakita nito sa bata na may dalang insekto na natumba dahil sa pagsabog ng sasakyan sa kanilang harapan. At napaisip na nga ng malala itong si Jungyok Yu at nasabi pa sa isip na nag-iba daw ang hinaharap. Ang ating bida naman ay inaasahan na ito na nasabi pa sa isip na magkakaroon daw dapat talaga ng labanan hanggang kamatayan na mangyayari sa tren at tanging si Namuon Kim lang at si Yeonsong Lee ang dapat mabubuhay. Ang panel naman na ito ay mula sa iniisip ni Jungyok habang tinatanong ang sarili kung siya daw ba ang may gawa ng pagkamatay ng napakaraming tao dahil sa ginawa niyang pagpapasabog.
Dahil ito daw ay hindi katulad ng nauna niyang Reg Race. Pagkatapos ay ibinalik nito ang baling sa ating bida at sinabing meron daw hindi tama. Napakakalmado daw ng ating bida para sabihing ito ay baguhan. Dagdag pa nito na ang mundo daw ay nag-iba ngunit na-adopt ito ng ating bida ng sobrang bilis. At doon na nga nanlaki ang mga mata ni Jungyok sa bigla nitong na-realize na ang ating bida ang pumatay sa dati nitong nakasama sa kanyang mga nakaraang Reg Race na si Nam Woon Kim. At napasabi na lang ito na hindi lang daw basta kapaki-pakinabang ang ating bida dahil ito daw ay mapanganib. Habang natatawa pa rin itong ating bida sa pinag-iisip nitong si Jungyok, ay nasabi nito dito na kung tapos na ito sa kanyang mga tanong ay maaari na daw ba siya nitong pakawalan, at pumunta na daw sila ng Oxo Station dahil nauubusan na daw sila ng oras. Sumagot naman agad ang kausap na wag itong magmadali. At habang nakatitig nga ito sa ating bida ay biglang umilo ang kanang mata nito na masasabing isang abilidad na kapaki-pakinabang para sa kanya. Agad namang nakilala iyon ng ating bida na pinangalan ng SS grade na skill nitong si Jungyok, ang The Eye of the Sage. Hindi lang daw nito pinahihintulutan ng user na makita ang attribute ng isang individual, kundi pati ang natatagong info ng isang tao ay kaya nitong malaman dahil ito daw ang may pinakamataas na detection grade skill. Naiisip pa ng ating bida kung bakit ngayon lang ito ginamit ngunit agad naman niya iyong napagtanto na nasabing para sa ikabubuti din nilang dalawa dahil maski siya ay hindi alam kung ano ang kanyang attributes o mga skills. At bago pa man tuluyang malaman ni Jungyok ang gusto nitong malaman ay bigla na lang isang kagila-hilalas ang nangyari. Sa system ng ating bida ay may notif na lumabas, isang bagong skill ang biglang nag-activate na pinangalanang The Fourth Wall. Tinabi din sa notif na ang skill na ito ay na-detect ang The Eye of the Sage. At mula nga dito sa mata ni Jungyok ay parang may nangyaring banggaan ng dalawang makapangyarihang skill. Kitang-kita ang mga ito base sa reaction ni Jungyok na parang nasaktan. Bahagya din nga itong nahilo sa nangyaring iyon, pati ang ating bida ay makikitang nanlaki na din ang mga mata dahil hindi alam ang kasalukuyang nangyayari. Pagkatapos noon ay nag-notif na naman ang system ng ating bida na sinasabing ang The Fourth Wall skill nito ay hinarang ang The Eye of the Sage. Nang makarecover nga ng kaunti itong si Jungyok ay bumaling agad ito sa ating bida ng may galit na ekspresyon. Hinigpitin na din ito ang pagkakasakal nito dito, dahilan para mamatla ang ating bida. Pagkatapos noon ay pinakita ang sub-scenario na kanilang kinakaharap na May 20th minutes na limit para tapusin, ngunit sa kasalukuyan ay meron na lamang natitirang 2 minuto at 14 na segundo. At pagkatapos noon ay doon na po muna nagtatapos ang ating napakalupit na web novel series. At bago tayo magtapos ay nagpapasalamat ako sa aking mga tagapanood, mabuhay po kayong lahat at God bless. Ang nakikita nyo naman ngayon ay pasilip sa susunod nating episode at sana po ay muli ninyong abangan at panoorin, bye.